You're listening to Puma Podcast. Nag-stop ako actually mag-produce ng art kasi natakot ako sa expectations ng society. Pero yung sa pantry, para sa akin, artwork din siya in the sense na kaya ko siya i-let go. Kasi di ba parang pagka artist ka, tapos nag-exhibit ka or may nilabas kang work, kahit sa'yo yun, pag nilagay mo na sa audience mo, bahala na yung audience mag-interact dun sa work mo or kung ano, paano siya iintindihan. So yung pantry, ganun din siya. Simula nung nilagay ko siya sa maginhawa, ang may-ari na nun yung mga tao. Hi, you're listening to Teka Teka News. The story you're about to hear was taken from another show powered by Puma Podcast, A Better Normal. Hi, I'm Carl Javier, CEO of Puma Podcast. In the deepest, darkest days of COVID, there was a really important idea that started on Maginhawa Street. It was that of the community pantry. What started there became a national movement, and it shifted the way that we think about communities. The person we're talking to today put up that first pantry. We're talking to Ana Patricia Non. She continues her community work, and as she tells us, it's not just food that we can share with others. Hi, Patreng. Can you just briefly introduce yourself to the listeners who may not know you yet? Hello, ako si Patreng. Tapos, Aquarius ako at founder ng Maginhawa Community Pantry at co-founder ng Community Pantry PH. Pero pinaka-importante, mahilig kasi ako kumain, tapos mainitin yung ulo ko pag nagugutom ako. Kaya yun yung naging advocacy ko din. And so anti-hunger campaigns. Oo. Everyone knows about the community pantries, but you've told us that there's something else behind it. And I'd love us to start there. How do you become a person who puts up this movement? Where does the fire begin, and then where does the actual organizing actually come in? Malaking impact yung family background para ma-start yung pantry. Bunso ako sa 4 na magkakapatid. Tas lower middle class family kami. And product kami ng public school system. Iyakin ako nung bata ako, nagtatantrums ako, gutumin ako, ganyan. Tas yung childhood namin, kulang talaga kami sa food. Tapos madalas kami maputulan ng kuryente. Tapos mapuputulan ng tubig. Yung pagkain namin, ration, parang hating magkakapatid talaga. So yung background ko, power pala yung mga gigil natin, yung mga inis natin. Ako, ang natutunan ko since bunso ako, akala ko naglalaro lang. Nakita ko yung silver lining na pagka walang kuryente, okay, candlelit dinner tayo sa garahe, ganyan. Pag walang tubig, pwede ko maligo sa ulan, or pwede ako hindi maligo ng 3 days, tapos hindi ako mapagalitan, ganyan. Tapos dahil ration yung pagkain, so pagka medyo nagkaka-budget yung nanay ko, nakakapagluto ng banana cue, palitaw, or ginataang bilo-bilo, para siyang celebration sa akin. So, yung nag-usap nga kami ng mga kapatid ko after community pantry, sabi ko, ang saya ng childhood natin. Pero yung pala, hindi same sa kanila dahil mas matanda sila. Actually, medyo nagigilty ako na nakita ko yung silver lining. Pero sabi ng kapatid ko na sinave ako nung ganong pananaw na bata na nakikita mo laro yung mga bagay. Ginalingan namin sa pag-aaral in the sense na hindi para makapasok sa best school, kung hindi makapasok sa school na afford namin. So yun, pagdating sa UP, hindi ako yung ideal student. Nag-council ako, bibo ako ng college, pero sa mga GE ko, yung ibang subjects ko, naglalako ako sa school. Tapos bukod pa doon, nag-extra ako sa GMA or ABS, gumagawa akong props, ganyan. So gutom talaga yung starving art student, ganyan. Sa lifetime ko, parang madalas magutom. Tapos ayoko ng ganong pakiramdam. Tapos pag gutom ka, di ba? Ang hirap makirelate sa iba. Pag gutom din yung family, nag-aaway yung family. So yun yung background ko na parang bumubulong na pala yung community pantry na alam ko may gusto akong gawin tungkol sa food. Alam ko gusto kong mag-work with the communities. Pero dinideny ko siya. Pero na nag-pandemic, parang hindi mo na i-deny yung gutom kasi kaharap mo siya, nakikita mo siya sa news. So, time na ilabas tong galit or love. Doon ko rin natutunan yung survival pero yung survival na may guidance ng love na kailangan natin tumulong pero at the same time, wini-wish natin may tutulong sa atin pag tayo naman yung may kulang. Ganun.
Ayoko rin ma-experience ng ibang nanay, yung na-experience ng nanay ko na stress, mainit yung ulo. Pagbabalikan ko siya, parang maiyak ako na, hala yung ibang bata, parang kami din dati, ganun. Pero sana may option na may dignidad sila sa paghahanap ng pagkain, hindi lang yung puro utang. I hope you don't mind mag-share din ako, Patreng, para na ano ko na-affect ako sa kwento mo. So one, ang galing nung kulang kayo, pero ang lakas ng generosity and yung sense na food is special. Food has many levels, di ba? Na it's basically nourishment, yung hindi ka magugutom. And then kapag mabibigyan ka or makakuha ka ng something na special, and I relate very much to that kasi hindi tayo masyadong nagkakaiba. Napuputulan kami ng kuryente. Hindi rin ako makakapag-aral kung hindi ako nakapasa sa UP. Medyo malinaw sa akin yon, like wala. As in, and then all throughout UP, nagtatrabaho ako. Ganyan din, racket. Pero dahil writer, yun, nagsusulat ako kung saan-saan. But it's so para resonant to me. Nag-flashback kasi ako habang nagkikwento ka. Na minsan yung mga classmates ko na, syempre, malaking baon, so ganyan. And then, nasa isang tabi ako, tas ang lunch ko yung banana Q. Yung gano'n, like, kilala na ako nung manang na nagbebenta sa AS ng banana Q tsaka lumpia na. What I'm appreciating from here is may mix of galit tsaka love. Naintindihan ko kasi yung fear of going hungry at yung feeling ng natutulog ng gutom. Ang tindi nun eh. Tapos, even when you're older, I'm much older than you, but hindi siya nawawala. Ako personally, it continues to drive me. Kahit na okay na yung buhay ko, I'm still afraid of being hungry. I'm so afraid of the feeling. Like, it's a traumatizing thing. So I appreciate that, and I probably know how your older siblings felt kasi ako yung panganay sa amin. But the fact na parang nahuhubog mo yung view mo of the world so that it can be positive is parang that's the thing I think that's special. Tapos actually, yung nag-start yung pantry, may maliit ako ng income kasi nakapag-start ako ng furniture business. Tapos actually, kaya ako nag-business kasi nawala lahat ng opportunities din sa akin. Nawalan din akong trabaho, travel opportunities. Yung ipon ko, nagamit ko para sa amin ang kapatid ko. Ako yung nagsusupport nung time na yun. So, nung nag-pantry, lockdown dito sa street namin at maliit lang yung kalye namin. Sa QC, in fairness naman, dito sa lugar namin, at least, may mga ayuda kami natatanggap na goods. Tapos, kung ano yung nare-receive ko, mag-isa lang ako sa bahay, ganun din yung nare-receive ng iba kong neighbors. Family of 5 sila or tricycle driver sila, hindi sila makapasada. Parang, ayan na, nakikita ko na sa news na 4.14 million Filipinos yung unemployed that time. Every time na may dumadating goods from LGU, halos every other day, hindi ko malagay yung ayuda sa kusina or sa pantry sa bahay. Lagi siyang sa living room lang. Kasi parang idea ko, hindi ko siya ma-hoard knowing nagugutom yung kapitbahay ko or nagugutom yung ibang tao. Eh. Tapos sabi ko, malamang sa ibang mga bahay, ganun din. You probably know what happened next. After Patreng put up that first little bamboo cart in her neighborhood, a slew of others in the country followed suit. Later, Patreng tells Carl what she's up to now. From looking at what has been accomplished and essentially the way that you've really changed the way that people, not just how people view community pantries, but the way that community itself can be, which is to say, na witness natin yung deepening of ties across the community, yung people feeling like they're a part of something, lalo na in a time when we were literally physically separate. Ngayong moving forward, what is the big piece of thinking for you? Parang ano ang problem that you're looking at and thinking about the most? Na-expose ng pantry yung mas madaming problema about food security, food self-sufficiency ng bansa natin. Yung system na may middleman para sa mga farmers natin. Tapos yung nangyayari din ngayon, madaming farmlands at saka mga fisher folks community yung nadi-displace kasi for example, merong build, maganda nagagawa yung roads, pero nakukulong yung ibang farmers or nababawasan yung parang coastal areas na pwede silang umani or mangisda, ganyan. Pero ang pinaka natutunan ko kasi sa pantry, sa
Worst time na naririnig mo yung ambulansya, ghost town yung labas, walang opportunities, daming unemployed, magkakalayo tayo sa pamilya natin, may sakit, wala pang vaccine that time. May something beautiful pa rin na pwede mangyari. Tapos ngayong new normal, pumapasok yung new normal, hindi pa rin perfect. Grabe yung salubong sa atin ng inflation. May middleman pa rin. Pero nung worst time nga, may nagawa tayong lahat. Paano pa kaya ngayon? And alam niyo po, hindi ako takot sa problem. And hindi ako takot sa criticism. Yun yung pinractice namin sa pantry. Ang dami-dami namin criticism nun. Ngayon, ang focus namin, syempre, ipagpatuloy siya, yung pantry, in the sense na rescue buy para sa farmers, para sana ma-break yung middleman system. Recognize natin na may food cartel talaga, na may nagko-control dito sa pagkain natin. And natutunan ko na hindi pala totoo yung oversupply na nakikita natin sa news, na oversupply kaya tinatapon yung vegetables. Kasi oversupply, pero nagugutom yung mga tao or hindi nakakarating sa consumers yung pagkain. Ang daming pwedeng gawin. Tapos, kausap din namin yung mga lawyers at nagpa-propose kami ng mga bills na mabawasan yung food waste natin at ma-assist yung farmers, ganyan. Actually, pati sa disaster response. Kasi ang idea natin, pag may sunog, bagyo, or lindol, papadala tayo ng mga bigas, ng mga delata. Pero wala naman silang kusina, wala naman silang kuryente, wala silang mga kawali para magluto. Na ang crucial pala sa first few days ng evacuation, kailangan may hot meals, may healthy meals para sa mga families. In-explore natin na yung food, basic need siya. And hindi natin siya madalas napag-uusapan kasi parang okay, given na yan, important yung pagkain. Pero maganda, ipakita natin kung ano yung deserve natin. Ganyan. Ako, ang gusto ko kasing way ng pagiging activist ay hindi lang pinapakita yung problema, kung hindi pinapakita kung ano yung klase ng buhay na pwede nating ma-achieve. Kasi yun yung deserve ng communities natin, yun yung deserve nating lahat. Madali actually mag-identify ng problema kasi nasa Pilipinas tayo na ang dami-dami lang problema. But what I appreciate here is the fact na ang haba-haba ng sagot mo kasi ang daming layer. One question that can help our listeners is, if they go to the grocery, assuming grocery, palengke, whatever, if they go and they see how much something costs, ano ba ang dapat na iniisip nila dun sa presyo na yon? Kasi mapupulot mo yung item and then makita mahal. But what actually goes into it? Parang how do you help people build that consciousness of the world around that one piece? Actually, magandang tanongin pagka nasa groceries tayo. Parang, magkano kaya dito yung napunta sa farmer? Magkano kaya dito yung sa middleman? Magkano kaya yung napunta sa packaging? Kasi ayoko rin ng plastic di ba? Masama siya sa environment. Tapos, gaano ka-accessible yung pagkain? Nung nag-pantry, dun ko lang natutunan na ang dali-dali lang pala umorder mula sa Highlands. Mabilis lang talaga din yung biyahe. Tapos, pagdating ng vegetable dito, fresh pa. So, kaya talaga siya, pero parang nalilimit tayo. Nakikripple tayo dun sa ideas na mahirap, hindi kaya, imposible, hindi siya mare-rescue. Pero may options and may solutions. Tapos yun din yung parang naisip ko sa pantry na pag-iisipin ng mga tao na bibili ako, may option na buy local or buy may mga imported na products na gulay. Minsan mas mahal yung local kasi yung biyahe niya. Pero every time kasi na bumibili tayo ng local at directly from the farmers, binibili natin yung mas maayos na future natin for food security. Binibili natin na, pag binili ko to, eventually magiging mas maayos yung buhay ng mga farmers. Eventually, yung future generation natin, pwedeng mas mura yung pagkain, pwedeng mas available yung pagkain, pwedeng wala ng shortages sa sibuyas kasi hindi na siya kinokontrol ng mga cartel, ganyan. Tingin ko yun yung magandang investment kasi sabay-sabay tayong umuunlad. Ang challenging lang, no? Kasi, like you said, crippling kasi ang laki. A lot of us will see the macro story, inflation, and then we'll see the prices. And then, if it's people like us, the listeners, yung may kapasidad na bumili kahit paano, iba rin yung impact sa atin than the people in the communities and actually yung farming communities mas lalo, di ba?
One question for me is, what can people like me do? Yung, kunwari, Manila-based, entrepreneurial, ganyan. How do we marry our concern and our values with action like you do? Hindi talaga natin maiwasan makita yung macro. Pero ang pinakamahalaga, yung way of life natin, ma-practice natin yung consciousness at empathy sa ibang tao. Mag-focus tayo sa ibang tao, sa stories ng ibang tao. Kailangan natin maging grounded sa reality. Ako rin, akala ko yung pantry noon, focus ako sa numbers. Sabi ko nga, 4.14 million Filipinos unemployed. Lagi tayo nagpo-focus sa numbers ng victims. Pero behind those numbers, merong stories. Merong totoong tao na ganito yung na-experience. Doon sa kinakain natin pagkain, merong totoong farmer na nag-harvest, na naghihirap. Responsibility natin yun. Alamin yung story nila. And mula doon sa story na yun, ano yung pwedeng gawin? Ano yung little things na pwedeng baguhin natin sa lifestyle natin? Sino yung kakilala natin na pwede tayong tumulong? And naniniwala po kasi ako na pag tumutulong talaga tayo, hindi tayo nababawasan kasi may natututunan tayo sa pagtulong. At may bumabalik sa atin na message, knowledge, wisdom, and grounding experience siya. Para sa mga Manila-based, yung pantry po kasi, tungkol siya sa pagkain, tungkol siya sa mutual aid. The story you just heard was a snippet of a wide-ranging conversation between Puma Podcast CEO Carl Javier and Patreng Non. I'm Bella Perez Rubio for Teka Teka News. This episode was produced by Geraldine Pascual and edited by Joe Salcedo and Mark Casilian. If you want to hear more conversations like this, check out A Better Normal, featuring innovators who are working to build a future worth looking forward to. Available wherever you get your podcasts. Thanks for listening.